Hiram mo lang yan sa Diyos na pwedeng bawiin sa'yo anytime. Ikaw, kasama mo ba ang partner mo ngayon? Ang asawa mo? Yung minamahal mo? Magkasama ba kayo? O long distance relationship kayo? LDR kung tawagin. Yan yung pag-uusapan natin ngayon. Alam mo, marami talaga sa ating mga kababayan yung nangingibang bansa eh. Talagang hindi maiwasan yung magkalayo. Kahit ayaw mong umalis ng Pilipinas, ng bansa, mapipilitan ka dahil sa hirap ng buhay sa ating bansa, sa Pilipinas. Alam naman natin yan. Ano bang dapat natin gawin para maging maayos ang pagsasama kahit na milya-milya ang layo? Alam mo, kung magkalayo man kayo ng asawa mo ngayon, huwag mong hayaang lumayo, pati yung puso mo. Ang distansya, hindi yan dahilan para magbago ang pag-ibig mo sa kanya. Yung distansya, dyan pa nga susubukin kung gaano ka katapat eh. Mahalin mo ang asawa mo, hindi lang kapag magkasama kayo, kundi lalo na kapag kayo magkalayo. Galang mo siya kahit walang nakakita. Pagkatiwalaan mo siya kahit hindi mo siya nakikita araw-araw. Dahil yung tiwala, hindi yan ibinibigay lang kapag sigurado ka. Binibigay yan dahil pinipili mong maniwala. Hindi lahat ng LDR ay nasisira. Yung iba, mas tumitibay pa nga. Dahil parehas silang may takot sa Diyos at may respeto sa isa't isa. At kung ikaw ay asawa na malayo sa pamilya, itandaan mo, may taong naghihintay sa iyo. May pusong nagtitiwala. Huwag mo sayangin yung sakripisyo ninyong dalawa. Ang tunay na pagmamahal kahit malayo ng katawan, magkalapit pa rin yung puso niyan. Sabi nga sa Ephesians 5 verse 25, mahalin ninyo ang inyong asawa. Kaya kahit malayo kayo ngayon, piliin mong mahalin siya. Piliin mong magtiwala. At kung kayo nag-aaway, dapat huwag nyo nang pahirapan yung isa't isa kung magtitiisan man kayo. Huwag nyo gawin yan. Alam nyo namang mahal yung bawat isa eh. So bakit kailangan nyo pahirapan yung mga puso ninyo? Huwag mong hayaan na patagalin ang tampuhan at away nyo. Pag nag-umpisa na kasi yan, tapos nakaya mo nang tiisin siya, nasanay ka, baka masanay talaga na tuluyan ka ng alisin yan sa buhay niya. Gusto mo ba yun? Kung mahal mo yan, ingatan mo. Tapos kapag ka nawala sa'yo, iiyak ka. Ay, sino may kasalanan? Kaya dapat kung may hindi pagkakaunawaan, pinag-uusapan na kaagad. Dapat naiintindihan niyo yung bawat isa para kayo ay tumagal at magkaroon kayo ng respeto sa isa't isa. Respeto naman talaga ang kailangan sa mag-asawa, lalo't magkalayo kayo. Minsan nga yung magkalapit pa nga, hindi pa nagkakaintindihan yung pa kaya magkalayo. So kailangan talaga nagkakaintindihan kayong dalawa. Ipag-connect yung dalawa yung puso nyo at puso nyo yung dalawa. Ipag-connect nyo yung dalawa. Ano yan? Magiging maayos, sigurado. Tapos yung sentro ng pagmamahalan ninyo, ilagay niyo yung sentro ang Panginoon. Sigurado, hindi kayo mabubuwag kahit ano pang dumating sa inyo. Totoo yan. Alam niyo po kasi yung asawa, hindi mo yan pag-aari. Hiram mo lang yan sa Diyos na pwedeng bawiin sa iyo anumang oras. Kaya, naiyak ako. Kaya pakaingatan mo kung ano man ibinigay sa iyo ng Panginoon. Totoo yan. Naiyak ko. Yung asawa mo, hiram mo lang yan. Hindi mo yan pag-aari kahit kailan. Kung naririnig mo to, para sa'yo to. Hiram mo lang yan sa Diyos na pwedeng bawiin sa'yo anytime. Anong oras pwede yan bawiin sa'yo? Magising ka. Kaya kung meron hindi kayo pinagkakaintindihan, naku, pag-usapan nyo, ayusin nyo yan. Masarap mahalin yung asawang nagmula sa Diyos, alam mo, lalo yung hiningi mo sa Kanya. Nung una pa lang, hiningi mo na. At sigurado hindi ka bibigyan ng Diyos ng sablay. Kung may mga kakulangan man siya, at dapat unawain mo, tanggapin mo, kasi wala namang perfectong tao eh. Kahit ikaw, may mga kakulangan ka rin siguro, kaya tingnan mo din yung sarili mo. Baka may dapat ka ding ayusin sa sarili mo para kayo ay magkasundo. Naiyak ako sa inyo, naiyak ako sa inyo. Ano ba kayo? Sinasabi sa Proverbs 19 verse 14, bahay at kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ngunit ang mabuting asawa ay mula sa Panginoon. Pag pinanalangin mo ang asawa mo, sigurado dinidinig ng Diyos yan, yung puso mo. Kasi yun ang hinihingi mo eh. Kung pinanalangin mo ang asawa mo noon, huwag mong tratuhin na parang kung sino lang siya ngayon. Biyaya yan. Alagaan mo, brother, sister, alagaan mo ang asawa mo. Kaloob na sa'yo ng Panginoon yan. Okay? Peace. Mahal kayo ni Kuya Jonald at ito ang payo ni Kuya Jonald. God bless sa inyo lahat. Sorry, naiyak ako sa inyo.